Nasa typhoon category na itong bagyong si Tino bago pa man po lalandfall sa bahagi ng kalupaan sa parte ng Visayas, mga kababayan. Kung ating pagbabatayan dito sa bagong update na binahagi na forecast track ng ating pong pag-asa, inaasahan po na bukas, araw po ng Lunes, inaasahan pong alas 8 ho ng umaga ay nasa typhoon category na ito or mas maaga pa, mga kababayan, depende sa magiging takbo nito pong bagyong si Tino. And then habang kapalapit po, bukas naman din po ng gabi dito sa parte ng pagitan ng Visayas and Mindanao, pero mas malapit siya ng bahagya sa parte po ng ating pong Visayas, particular sa bahagi ng ating Samar. At kung dire-diretso po ito, may kita natin sa kanya pong senaryo na mga kabayan, maaari pong tumama ito sa pagbahagi nito pong pagitan ng Southern Leyte or part ng ating Leyte area, mga kabayan. And then, maaaring tutumbukin niya po yung bahagi ng Cebu. Pagkatapos ng Cebu, maaaring sa taas na bahagi sa Negros Occidental. And then, pagkatapos yan, pagitan naman po ito ng Iloilo at part ng Capiz area sa Roa City. And then, part din ng Antique. At pagkatapos niyan, tutumbukin naman po ang bahaging norte ng Palawan ho. Particular, pagitan po yan ng El Nido, part ng Taytay, bahagi po ng ating Linapakan at Coron or Culyon. Pero maaari pa yung magbago, mga kabayan, dito sa tinatawag po na cone of probability ng ating pong DOST Pag-asa. And then, pagdating na po sa araw po ng Miyerkules, unti-unti na po itong lalabas sa bahagi ng ating pong kalupaan, mga kababayan. So yan po yung forecast scenario ngayon na binahagi ng ating DOST Pag-asa sa posibleng sentro o tatamaan po nito, mga kababayan. So mag-ingat sa ating mga grades sa pagitan po yan ng Visayas, especially sa unang makaramdam ang bahagi ng Surigao sa part ng ating Mindanao, and then malaking bahagi ng Samar, Leyte naman, mga kababayan, hanggang sa pinakahuli na posibleng tutumbukin ang parte ng lalawigan ng Palawan.